Sister Jean, Brother Kaloy. Morning, Sister Daisy. Amen. So yun. Good morning po sa lahat. Pag-umpisa na po tayo. Let's pray po mga kapatid. Yes, O God. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po muli sa privilege na makaharap kami sa iyong harapan sa oras na ito. Maraming salamat po na meron pa po kaming lakas at hininga para ikaw ay maitaas, maluwalhati at dakilain, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat sa iyong grasya, sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat sa sound mind. Sa nakaraang gabi, O God. Hallelujah. At sa oras na ito, patuloy po kaming lumalapit na taglayang kababaang loob, O God. Linisin mo po ang aming mga puso, anuman po ang bahid karumihan na iyong nakikita. Hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo, O God. Alisin mo rin po ang pagdududa, Panginoon, sa aming mga isip, O God. Ano man po ang mga hadlang, nais humadlang sa aming pag-aaral, ito po'y aming sinasaway. In the mighty name of Jesus, O God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin tinatagubilin ang aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Sa iyo po ang papurit pasasalamat. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid. Kumusta po ang bawat isa? Praise God, mga kapatid. Sa umagang ito po, ang ating pong text ay sa Job chapter 11 verses 7 to 9. Kung kayo po ay may mga Biblia or kahit cellphone, makipagbukas po kayo sa akin. Job chapter 11 verses 7 to 9. Basahin ko po sa wikang Tagalog. Maiintindihan mo ba ang mga hiwaga ng Diyos na makapangyarihan? Ang mga ito'y higit na mataas kaysa sa langit at higit na malalim kaysa libingan. Ano ang magagawa mo kung napakaliit ng iyong nalalaman at ang mga hiwagang ito ay higit pa sa lawak ng lupa at karagatan? Amen, mga kapatid. Ito pong verse na ito ay nagsasabi sa atin o hinihikayat tayo na magkaroon po tayo ng pusong may pakumbaba ang puso, mga kapatid, at may pagtanggap po sa katotohanan na tayo po bilang tao ay limitasyon lang. Limited ang kaya nating gawin dito sa mundong ibabaw or sa mga buhay natin. Amen. Sa halip na ipilit na intindihin ang lahat ng mga nangyayari, lalo na po sa mga oras na ito, sa panahon ngayon, tunay na ang mundo po ay napakagulo. Ang buhay natin ay punong-puno ng pagsubok. So, kailangan ang pagpapakumbaba at pagtitiwala po natin sa Diyos ay mananatili dahil siya po ang nakakahigit sa lahat, mga kapatid. Amen. Tunay naman po na may mga bagay at mga pangyayari na hindi lubos maunawaan ng tao kung minsan. May mga pagkakataong nagtatanong ako o maaaring kayo rin kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang sakit, ang pagluha at pagsubok sa kabila ng pagsusumikap naman natin, lalo tayong mga Kristiyano, na mamuhay
na may pagsunod sa kanyang kalooban. Pero sabi nga po sa text natin, ang mga hiwaga ng Diyos ay higit na mataas kaysa po sa ating pag-iisip. Hindi natin kayang lubos na maunawaan ang lahat ng kanyang ginagawa ngayon. Ngunit binibigyan po tayo ng sapat na katiyakan tungkol sa kahangahangang hinaharap na naghihintay sa atin. So doon po tayo dapat maging excited sa kung anong inihahanda ng Panginoon sa atin. At alam natin na ang isa sa mga dakilang katotohanang ipinahahayag ng Biblia ay ang tungkol po sa langit, sa buhay na walang hanggan, mga kapatid, para sa tahanan nating mga nananampalataya sa ating Panginoon. Amen. At may gusto po akong i-share na isang kwento. Ito po ay dumaan lang din sa wall ko sa Facebook. Pero ito po may aral po tayong mapupulot, mga kapatid. Ito po ay tungkol po sa isang hardinero na may itinanim po siyang 2 puno. Yung pong unang puno, lumaki lang po siya ng kusa kung saan niya gusto. Mabilis siyang tumaas at magandang tingnan, mga kapatid. Pero dahil mababa lang po ang ugat ng punong ito, nung may dumating na bagyo, konting baha lang, natumba ito kaagad. Namatay, nawala, mga kapatid. Tapos yung pong pangalawang puno, palagi po itong pinuputulan ng hardinero. Inalagaan niya, mga kapatid, tinatabtaban. Diba, siguro makaka-relate dito yung mga mahilig maghalaman. So parang kung tutusin, hindi fair compare sa isang puno. Dahil itong pong punong ito ay, yung pangalawang puno po, paulit-ulit po siyang pinuputulan ng sanga. Kaya po ito ay natutong bumaon ng malalim. Ang mga ugat po nito ay bumaon ng malalim sa ilalim ng lupa. Kinaya nito ang pinakamalakas na bagyo at dumating ang panahon na namunga ito ng masarap at matamis na prutas. Amen. So, praise the Lord. Baka po ngayon sa oras na ito, piling mo o kung sino man po, katulad ka po ng pangalawang puno na itinanim ng hardinero, paulit-ulit na pinuputulan. So, ibig sabihin paulit-ulit ang mga pagsubok, maraming problema. Kapatid, ang ating mga pagdurusa ay isa ring paraan po ng Diyos, pero hindi po nanggaling sa Panginoon. So, although pinahuhintulutan po niya ang mga pagsubok, ito po ay kaparaanan din ng ating Panginoon para po tayo ay tumibay sa ating pananampalataya. Pinapabaon ng Diyos ang mga ugat natin. Yun po ay ang ating pananampalataya sa Kanya dahil gusto po niya ay matuto tayong sa Kanya umasa, matuto tayo laging magtiwala sa Panginoon. At higit po sa lahat ay maging matatag po tayo sa anumang uri ng pagsubok. Dahil ang lahat po ng yan ay panandalian lamang, mga kapatid. Sabi nga po sa text natin ay may mga mahihiwaga at magagandang bagay na inihahanda ang Panginoon para sa atin. At ang isa sa mga dakilang katotohanang ipinahayag ng Biblia ay ang tungkol sa langit, mga kapatid. So, napakasarap po doon, mga kapatid. At sa umagang ito, nais ko pong ibahagi po sa inyo ang 5 bagay na hindi natin kailanman mararanasan doon po sa kalangitan. Una po, ang wala ng karamdaman. Ang sabi po sa unang 1 Corinthians or unang Corinto chapter 15 verses
42 to 43. Ganito rin naman sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kapag inilibing ang katawan, ito'y marupok. Ngunit kapag binuhay muli, ito'y hindi na masisira. Kapag inililibing ito'y mahina, ngunit kapag binuhay muli, ito'y makapangyarihan. Praise God mga kapatid. Sa langit, bibigyan po tayo ng Diyos ng bagong katawan. Katawan na kung saan wala na pong karamdaman. Wala ng kapansanan o kahinaan. Ang lahat ng epekto ng pagkasira ng kasalanan sa ating katawan ay tuluyan ng mawawala. Amen, mga kapatid. At ang ikalawa po ay wala ng kalungkutan. Basahin natin po sa Pahayag, chapter 21, verse 4. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Amen. Alam po ng Diyos ang bawat luha na pumapatak sa ating mga mata. Nakikita niya ang ating mga sugat, kabiguan at pagdadalamhati. Kaya mga kapatid, anuman po ang ating nararanasan sa kasalukuyan, nakikita pong lahat yan ng ating Panginoon. Lahat po ng ating prayers na hindi pa nasasagot, alam po yan ng ating Panginoon. Nakalista po yan sa ating Panginoon. Ngunit sa langit, wala nang pagdadalamhati mga kapatid. Wala nang pag-iisa, pagtangi. Kung dito sa mundo, special ka kapag maganda ka, kapag gwapo ka, or kapag mayaman ka. Pero sa langit wala po, pantay-pantay na po ang lahat, tayong lahat mga kapatid. At wala na rin pusong wasak. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ang kagalakan ng kanyang presensya ang papalit sa lahat ng ating kalungkutan. Sapat ang presensya ng Diyos mga kapatid para sa kalubusan ng ating mga kalungkutan. Amen mga kapatid. At ang pangatlo po, sa langit wala na pong pagdurusa. Sinasabi ng Pahayag chapter 7 verse 16 mga kapatid. Hindi na sila magugutom ni mauuhaw man. Hindi na sila mapapaso ng araw ni ng anumang matinding init. Amen. Thank you, Jesus. Maaaring sa mundong ito mga kapatid, nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng paghihirap at kakulangan. Kahit may mga times na kahit anong pagsusumikap ng tao, pero kinukulang pa rin. Pero tandaan po natin, magpatuloy lang po tayo dahil yan po ay, lahat po ng yan ay pansamantala lamang. At meron din katapusan mga kapatid. Basta in the middle of our trials, maging obedient pa rin po tayo sa ating Panginoon. Magtiwala po tayong lagi sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil doon po sa langit, ang bawat pangangailangan ay ganap na at matutugunan. Dahil nasa piling na po tayo ng Diyos, diba? Siyempre, talagang wala na po tayong hahanapin pa pagkasama na natin ang ating Panginoon. Again, wala nang sakit, pagod, o anumang uri ng pagdurusa. Thank you, Jesus. Hallelujah. At ang pang-apat po, wala nang kasalanan. Praise the Lord. Ang sabi po sa Judas chapter 1 or Jude chapter 1 verse 24, siya ang makakapag-ingat sa inyo upang huwag kayong mabuwal at
at makapaghaharap sa inyo sa kanyang maluwalhating presensya ng walang kapintasan at may malaking kagalakan. Amen. So dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, mga kapatid, darating ang araw na tuluyan po tayong mapapalaya sa presensya ng kasalanan. Hindi na tayo makikipaglaban sa tukso. Dito sa mundong ibabaw, ang dami po ng tukso. Kahinaan ng laman. Magiging ganap tayong banal sa harap ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. And number 5, last but not least, wala ng kamatayan. Maraming taong takot na takot mamatay. Pero sabi po, wala ng kamatayan. Sabi sa Pahayag, chapter 21, verse 4, wala ng kamatayan, pagdadalamhati, pag-iyak o sakit sapagkat ang dating mga bagay ay lumipas na. Amen. Ang kamatayan po ay isa sa pinakamabigat na realidad ng buhay sa lupa. Siyempre, literal talaga, mga kapatid, na tulad natin, na pag nawawalan tayo ng mga mahal sa buhay, di ba parang ang sakit sa dibdib, ang hirap tanggapin. Dahil tao po tayo dahil mamimiss natin sila, ganun. Kaya parang hanggat maaari, ayaw natin na may mawawala o mamamatay na mga mahal natin sa buhay or close friends natin or any loved ones. Ayaw natin na mawala sila, di ba mga kapatid? Yun po ang katotohanan. Pero kung tayo naman po ay alam natin kung saan tayo patungo, wala po tayong dapat ikatakot. Amen. Sa langit po, wala nang paghihiwalay. Yun. Wala nang paghihiwalay, pamamaalam o pagluluksa. Dahil magkakaroon po tayo ng wala nang magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan kasama ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya habang nabubuhay po tayo, mga kapatid, sa mundo na puno po ng sakit, puno ng paghihirap, luha, at mga tanong na hindi pa nasasagot, tandaan po natin na ang sabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto, chapter 13, verse 9 and 12. Bahagya lamang ang ating nalalaman ngayon. Sa ngayon, para lamang tayong tumitingin sa malabong salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng harapan. Mga kapatid, ngayon presensya pa lang ng ating Panginoon, ng ating nakikita, hindi nararamdaman, mga kapatid. Pero darating yung time, makikita natin ang ating Panginoon ng face to face. Yun po ay sabi sa Biblia. Makikita po natin siya ng harapan kung tayo po ay mananatiling tapat hanggang sa kanyang pagbabalik. Alam natin kung saan po tayo patungo, mga kapatid. Maaaring hindi pa natin nauunawaan ang lahat ng dahilan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang ilang bagay sa ating buhay. So katulad nga po ng istoryas ng 2 puno, mga kapatid. Ngunit darating ang araw na magiging malinaw ang lahat. Makikita natin ang kabuuan ng kanyang plano at mauunawaan natin ang kanyang katapatan sa bawat detalye ng ating paglalakbay, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya habang hinihintay po natin ang walang hanggang tahanang iyon na inihanda ng Panginoon sa kanyang mga anak, patuloy po tayong magtiwala sa Diyos. Ang ating mga luha ngayon ay may katapusan.
ang ating mga pagsubok ay pansamantala lamang. Ngunit ang kaluwalhati ang naghihintay sa atin ay walang hanggan, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya anuman po ang ating mga nararanasan sa ngayon, manatili lang po tayo sa presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Manatili lang po tayong faithful. Manatili lang po tayong umasa, magtiwala sa ating Panginoon. Dahil tulad nga po ng preaching ni Sister Chen kagabi, diba? There's still hope in Jesus, mga kapatid. Hallelujah. Gusto ng Panginoon na makasama tayo. He wants to spend us for eternity, mga kapatid. Kaya yun po ang ating mithiin, pakanasain. Dahil ang buhay po dito sa mundo ay napakaikli lamang. Compare po sa inihanda ng Panginoon. Kung tayo po'y makakasama ng ating Panginoon for eternity na yun, mga kapatid. Kaya yun po ang ating pakanasain, pakamithiin. Wag po tayong magpatalo sa anuman pong mga problema wag po nating ipagpalit ang buhay na walang hanggan sa ating mga nararanasan sa ngayon. I believe wala naman pong Kristiyano na hindi po nakakaranas ng mga problema. Amen, mga kapatid. Pero tandaan po natin na tayo po ay tinawag ng Panginoon para maging asin at ilaw. Amen, mga kapatid. Huwag po tayong manlulupaypay sa oras ng ating mga problema. Dahil hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Dapat po ay tayo patuloy na maging kalakasan ng mundong ito. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. At yun po ang short message sa umagang ito. Hallelujah. But I believe na nagbigay po sa inyo ng encouragement sa ating lahat. Amen. Praise God. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you po, Panginoon, sa iyong mensahe sa umagang ito, O God. Hallelujah. Salamat, O Lord, sa 5 bagay na nalaman namin na hindi na po namin mararanasan pagdating namin, O Lord God, sa iyong kaharian, sa kalangitan, Panginoon. Kaya I pray, O Lord, na tulungan mo po ang iyong mga anak, ang bawat isang nagsusumikap, O God, na makasunod sa iyong kalooban, Lord. I pray, O Lord God, na mananatili po kaming faithful hanggang sa iyong pagbabalik, O Lord God, dahil wala po kaming ibang dinidesire, O Lord God, kundi ang makasama ka namin pagdating ng panahon, O God. Hallelujah. Maraming salamat po, O God. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Sa iyo ko po, O Lord God, pinagkakatiwala ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak, O God. Hallelujah. Patuloy mo po silang pagpalain in all aspects of their lives, Panginoon. Hindi ko man po alam ang mga unspoken prayers nila, Panginoon, pero alam mo po ito, O God. Hallelujah, Jesus. Kaya sa iyo po namin ipinagkakatiwala dahil alam namin na you are the source of everything, Panginoon, Lord. Habang nandito pa kami sa lupa, Panginoon, hallelujah, pakaingatan mo po at bigyan mo at ikaw po ang mag-provide. Ikaw po ang magpagaling, O God, para patuloy po kami makapaglingkod sa iyo ng may katapatan. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord God, and we will not fail to give you back the highest glory, honor, and praises in Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, bye-bye po, mga kapatid. God bless us po. Bye-bye.